Guys, ngayon naman ay sasagutin ko yung katanungan sa atin na papaano kung matraffic or madami nagliliparang helicopter at saka aeroplano sa airport. Yan guys. So ngayon sa pagkakataong ito, tayo ay binigyan ng instruction ng control tower dito sa Manila o tinatawag natin na control tower, Manila Control Tower guys. So sa pagkakataong ito, nandito kami sa tapat ng Soler tsaka Okada. Diyan kami binigyan ng instruction na dito kami umikot or mag-orbit dahil may mga papatake off dito sa ating dalawang runway. May dalawa po kasing runway ang ating airport dito sa Manila. So yan, nandiyan tayo sa tapat ng Okada ngayon dahil binigyan tayo ng instruction na orbit muna tayo at hindi po tayo pwedeng lumanding dahil maraming traffic. So pag sinabi pong traffic, airways traffic o dito sa aerodrome, yan po ay maraming tumitikot, may lumalanding guys. So yan po ay kinokontrol ng ating control tower na nagbibigay ng instruction kung tayo ay pwedeng lumanding, pwedeng to make off, or saan ruta ang dadaanan mo. So may helicopter route tayo sinusundan dito guys. Kaya naman kung binigyan ka ng instruction ng control tower na doon ka lang, ay intayin mo ang instruction na pwede ka na lumanding or to make off kasi busy po talaga itong ating airport. Kaya naman kailangan masusing nakikinig tayo at inuunawa kung ano ang instruction ng ating control tower. So binigyan tayo instruction na tayo ay umikot muna dyan bago tayo lumanding. So ayan, so sa tingin ko sa pagkataong ito ay binigyan na tayo ng clearance na makalanding tayo. So sa paglanding naman po, kailangan natin bigyan ng considerations yung ating wind direction o tsaka yung lakas ng hangin. So dapat po laging headwind o salubong tayo sa hangin. So sa pagkakataong ito, nagpa-pattern na nga po tayo dyan papunta sa landing dito sa South Bravo Helipad, kung saan yan ang designated area ng helicopter kung saan tayo pwedeng to make up at lumanding. So guys, kailangan sundin natin ang ating control tower dahil siya nakakaalam lahat ng traffic. Kung sa sasakyan guys, pila-pila tayo. Ganon din po dito, pila-pila lang din na mabigyan ka ng clearance para ikaw ay makalanding. Hindi po tayo basta-basta pwedeng pumasok sa aerodrome or sa area kung saan may control tower. Yan po ay monitor para sa ganon maiwasan ng anumang disgrasya or eventualities na magkabanggaan ng ating mga aircraft o ating helicopter o ating aeroplano. May designated altitude po yan na dapat hanggang doon ka lang altitude at doon ka lang magme-maintain. So guys, hindi po pwedeng pumasok ng mataas, kailangan may designated altitude na susundin ka. So ayan nga, as per instruction, kailangan natin mag-terminate dyan, mag-landing muna. Tapos, i-control din tayo ng rampa. May control ramp, domestic ramp dyan na nag-maintain. Isi-switch ka rin dyan. Iba rin ang frequency nila guys. So yan, para maunawaan nyo po kung bakit tayo ay kahit napakarami nating